Okay. Good afternoon, guys. So, sa harapan natin ngayon is a 2022 Sportster S 1250 na Harley Davidson. So, nalagyan natin siya ng exhaust. Ito. Na-modify natin, na-redesign natin yung perforated sa loob. So, ang features nito is pag naka-minor ka, hindi siya maingay, pero pagka binibirit mo, doon na lumalakas yung sounds. So, maganda siya kung naka-enclose ka or nasa subdivision ka, maganda siya na klase ng features ng ang design natin dito kasi hindi siya maingay pagka naka-minor. Pagka binirit mo, saka lang siya maingay. So, ngayon, i-check natin yung system kasi may nakita ako kanina na trouble codes. So, i-share ko rin sa inyo bakit hindi siya nabubura. Kasi usually, pagka nagki-clear tayo ng codes at nabubura naman siya. So, ito, halika dito. Yan, makikita nyo, merong maliit na triangle. So, ayan, hahanapin natin. Pupunta tayo dito sa yan, sa itsura ng motorcycle. Diyan tayo magdadiagnose. So, mababasa nyo yung diagnostic. So, pindutin lang yung switch, gitna. So, lalabas siya. So, sa INST1, wala siyang trouble codes. Sa baba, sa BCM, meron siyang isang trouble codes. ECM, AHCU, wala, puro zero lahat. Maliban dito sa BCM. Yan. So usually, ginagawa dyan, pag i-clear natin, lalabas yung code. B216615C. Ayan. So pindutin natin to dito sa panel. Check natin, clear. Nawawala siya. Pero nag-notify siya na false cleared. Pero pag binalik mo, nandyan pa rin yung code, yung existing na code. So ano yan? Bakit hindi siya nawawala? So the reason why na hindi siya nawawala kasi merong something na ginawa dito sa electronic. So nadidetect ng BCM na merong resistance or merong kakaiba na current sa kuryente. So anong reason? So maigi talaga na pagka nagpagawa kayo ng Harley nyo is certified ng Harley yung gumagawa. So makikita natin ngayon, bakit hindi siya nabubura? So ito yung reason. So as you can see, wala na yung stock niya dito na parang plate holder. Kasi nagpalit na siya na naka side plate na siya. So hindi nawawala yung code. Anong reason? Bakit nadidetect pa rin ng BCM? Kasi nagpalit siya ng aftermarket na tail light. Ayan. Kung makikita nyo sa baba, nakailaw, di ba? Ilaw yan. So, nadidetect ng BCM na it's either mababa yung resistance or mataas yung resistance. Kaya yung trouble codes hindi nabubura. So, yun lang naman. So, mababother ka lang kasi siyempre laging nandyan yung code. Hindi kasi siya pang Harley, so aftermarket lang siya. So that's one of the reason kung bakit hindi nawawala yung trouble codes niya. So ang gagawin natin ngayon dito, since wala namang magiging problema, mag-PPMS tayo. So kukunin natin yung gamit natin. So ito pala si pangalan mo bro? Biglang bait mo ngayon, nakaraan di ba ikaw pa tong galit na galit magdamo. Si Frances. Ito yung right hand ni Boss Joe. So siya yung sumama sa atin kanina kasi galing kami dito, wala pala dito yung motor, nandun sa bahay ng daddy niya. May isang lumang sasakyan doon, naman napakaganda. So sinamahan tayo ni Frances. Tapos siya rin nag-assist sa atin na nagbigay ng lagayan ng langis. Tsaka ito, pantukod natin sa side stand para mag-level yung motor. Sir, shout out kaibigan mo, tsaka ano mo? Shoutout sa Family mo. pamilya ko. Yan. Taga saan ka, sir? Dito lang po. Taga Kabitenyo ka. O, so matapang. Sabi ng mga Kabitenyo matatapang eh. So yan, mga mababait nating kaibigan dito sa Bacoa. So salamat sa pag-assist bro ha. So yan, binigyan tayo ng pamalo. Paluin tayo mamaya. What?
Hindi, ilalagay natin to sa motor. Yan. So, kukunin natin yung gamit natin na yung ginagamit natin, yung lagi kong dala-dala na PMS box. Ito, yung set ng tools, napaka-importante po na mayroon tayong ganito. Yan. Ito yung box natin na every time na mag-PMS, nandito lahat ang gagamitin natin. Sama natin. So, una natin gagawin, magtatanggal tayo ng fairing sa ilalim kasi hindi natin matatanggal yung oil filter pagka hindi natanggal yung fairing sa ilalim. So, magtatanggal tayo ngayon. So, yung mga gamit natin, mamaya, ito yung pamunas na mamaya sa tangke niya, sa mga kikintab para matanggal yung mga dumi. And then, after gamitin to, gagamitin natin to para pang kintab. Ito, ginagamit lang to pagka yung battery hindi nag-start. So, ginagamitan natin ito. Since ang motor naman nag-start, so hindi na natin gagamitin. Tatabi na lang natin. Yung kanyang oil filter. Huwag kalimutan lagi na gumamit ng gloves. Nice. Bago maggawa. Brake cleaner, pagtanggal natin mamaya sa oil filter, ito yung gagamitin natin panglinis. So mamaya, check natin yung kanyang belt, yung tension niya, kung nasa standard pa. Combination tools. Oil filter wrench. Yan. So. At pinakamahigit sa lahat, yung imbudo. Napakahirap maglagay pagka walang imbudo. "24 hours later." So, yun, nag-gloves na tayo. So, prepare na natin yung tools. So, magde-drain na tayo ngayon ng langis. So, yung langis niya, usually kasi, ano yun mula-mula. Ngayon, yung sa kanya kasi, kulay chocolate na. So, ano na siya, kumbaga, sumubra na sa mileage yung gamit ng motor. So, napaka-importante po yan na laging bantayan yung langis kasi nandyan yung buhay ng motor. Pagka hindi naalagaan, malaki yung magiging cost ng problem ng unit. So, yan. Hintayin lang natin bumaba yung langis. Tapos, habang inaantay natin na binababa yung langis, susukatin na natin yung tension belt. So, ilalagay natin siya sa 10. So, yan. Nakikita natin na nasa standard pa rin, nasa 10 lobes pa rin yung ang kanyang tension belt. So, okay pa yung belt. So, ibabalik natin sa taas yung sukatan. So, napaka-importante na pagka gumagawa ka ng Harley, kailangan talaga kumpleto ka sa gamit. At hindi lang yun, kailangan certify ka ng Harley na pwede kang gumawa ng motor ng Harley. Pwede na! So, itong ginagawa natin, isa lang to sa mga customer natin na nadala na sa dealer. Kumbaga, pinagawa nila doon, tapos
hindi na satisfy kasi hindi ko alam. Kaya ayun na lang bumalik sa dealer. Una-una, mahal. Tapos tayo, certified din naman tayo ng Harley, kaya pwede naman tayong magtrabaho sa labas. So hindi naman tayo naka-attach ngayon sa any dealership. So pwede na tayong mag-home service. At same lang din naman ang parts na gagamitin natin. Harley na filter, oil filter, tsaka Harley din na langis. So walang pinag-iba halos. So since sa unit wala naman problema, maliban doon sa isang trouble code kanina, nagko-caution dahil sa nilagay niyang aftermarket na taillight. 24 hours later. So ngayon, painitin natin, tapos sound check na rin natin yung exhaust na kinapit natin.